nagbigay ng babala si Jesus. Kapag nangyari na ang mga bagay na ito sa mundo, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Sa katunayan ay hindi lang basta nangako si Jesus na siya ay babalik. Sa halip nagbigay din siya ng malinaw na mga babala. May 4 na siguradong palatandaan na binigay si Jesus na mangyayari muna bago mismo ang kanyang pagbabalik. At ayon sa kanya, kapag ang huling senyales ay nagsimula na, wala nang oras para maghanda. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin ang mga senyales na binigay ni Kristo na magaganap bago siya bumalik. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sign number 1, global disasters na parang birth pangs. Sa Matthew chapter 24, lumapit ang mga alagad kay Jesus at diretsahang nagtanong. Gusto kasi nila ng malinaw na sagot. Ang tanong nila, what will be the sign of your coming and of the end of the age? At hindi umiwas si Jesus. Sa halip nagbigay siya ng sunod-sunod at detalyadong sagot. Ang unang senyales na binanggit niya ay ang paglala ng mga sakuna sa buong mundo. Mga digmaan, tagutom, sakit at lindol. Pero may isang mahalagang detalye rito na madalas hindi napapansin ng karamihan. Hindi sinabi ni Jesus na ito ay death pangs. Ang sinabi niya, birth pangs. Pakinggan natin ang mismong sinabi niya sa Matthew chapter 24 verses 6 to 8. Ayon kay Jesus, And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. ang pariralang beginning of sorrows ay napakahalaga. Sa orihinal na Greek, ang kahulugan nito ay birth pangs o ang mga sakit na nararanasan ng isang babae bago siya manganak. Ibig sabihin, may analogy na ginagamit si Jesus. Ikinukumpara niya ang mangyayari sa mundo sa isang babaeng nasa labor. At hindi ito basta halimbawa lang. Ito ay malalim na paliwanag kung paano natin dapat unawain ang kaguluhan sa mundo. Ano ang ibig sabihin ng birth pangs? Ang birth pangs ay may 3 malinaw na katangian. Una, pabigat ng pabigat ang sakit. Pangalawa, palapit ng palapit ang pagitan mas madalas. At pangatlo, may magandang resulta sa dulo, may bagong buhay na isisilang. Kaya ang tanong ngayon, nakikita ba natin ang pattern na ito sa mundo ngayon? Araw-araw, laman ng balita ang wars at rumors of wars. Hindi lang barilan at missile attacks, pati economic war, cyber attacks at tension sa pagitan ng mga bansa. Lahat ito ay palala ng palala bawat buwan. Ang famines, mas maraming tao ang apektado ngayon kaysa kahit anong panahon sa naitalang kasaysayan. Kahit pa sobrang advanced na ng agriculture at technology. At ang earthquakes, mas madalas na itong nare-record sa iba't ibang panig ng mundo. May mga scientist pa nga na umaaming hindi nila lubos na may paliwanag kung bakit tila mas umiigting ang seismic activity. Paano tayo dapat tumugon? Dito pumapasok ang isa sa pinaka nakakagulat na sinabi ni Jesus. Ayon kay Jesus, See that you are not troubled. huwag matakot, huwag mataranta. Bakit? Dahil ang mga sakunang ito ay hindi senyales ng tuluyang pagkawasak ng mundo. Sa halip, senyales ito na may bagong ipinapanganak. Kapag ang isang babae ay nasa labor, matindi ang sakit. Pero alam ng lahat sa loob ng delivery room na ang sakit na iyon ay may layunin. Hindi iyon walang saysay na paghihirap. Yun ang proseso para may bagong buhay na lumabas sa mundo. At ayon kay Jesus, ganun din ang nangyayari ngayon sa buong mundo. Ipinapaliwanag sa atin ni Jesus na ang global chaos na nakikita natin ngayon ay hindi aksidente. Hindi ito basta sunod-sunod na sakuna na walang direksyon. Ito ay makabuluhang sakit. Ang uri ng sakit na nauuna bago may ipanganak. Ibig sabihin ang kaguluhan sa mundo ay nauuna sa pagdating ng kanyang kaharian sa lupa. At dito lalo pang lalalim ang kahulugan. Ang birth pangs ay hindi panghabang buhay. Hindi ito walang katapusang paghihirap. Sa halip palakas ng palakas ang sakit, palapit ng palapit ang pagitan, hanggang sa dumating ang mismong sandali ng kapanganakan. At sa oras na iyon biglang titigil ang sakit at may bagong buhay na lilitaw. Ganito mismo ang sinasabi ni Jesus tungkol sa mga sakuna sa mundo. Darating ang punto na magwawakas ang kaguluhan dahil siya mismo ang babalik at itatatag niya ang kanyang pamamahala sa lupa. Paano dapat magbago ang ating reaksyon? Dahil dito dapat magbago kung paano tayo tumitingin sa masamang balita. Sa halip na lamunin tayo ng takot sa tuwing may balita ng digmaan, lindol
o global crisis, dapat tayong tumingala, hindi yumuko sa pangamba. Ayon kay Jesus sa Luke chapter 21 verse 28. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Ibig sabihin nito, papalapit na ang ating redemption. Hindi palayo, hindi malabo, palapit na. At mula sa larawan ng birth pangs, direkta tayong dinadala ni Jesus sa ikalawang palatandaan. At ito ang mas nakakagulat. Sign number 2, the Church in Crisis and Awakening. Ang ikalawang senyales ay hindi nangyayari sa labas ng mundo. Hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa mga bansa. Ito ay nangyayari mismo sa loob ng church. At ang hulang ito ni Jesus ang nagpapaliwanag kung bakit maraming mananampalataya ngayon ang may pakiramdam na may malaking pagbabago sa spiritual landscape. Parang may mali, parang may nawawala, parang may sabay na bumabagsak at may gumigising. Hindi iyon guni-guni. Yun mismo ang sinabi ni Jesus na mangyayari. Ang ikalawang palatandaan ay kakaiba dahil tila nagkakasalungat. Inilarawan ni Jesus ang tatlong bagay na mangyayari sabay-sabay. Mga bagay na parang imposibleng magsabay. Ang church ay liliit at lalago ng sabay hihina at lalakas ng sabay masusuklaman at magiging mas epektibo ng sabay isang church na parang nasa krisis pero kasabay nito, nasa paggising. At dito nagsisimulang maging malinaw kung bakit ang tunay na laban ay hindi lang sa mundo, kundi sa loob mismo ng pananampalataya. Sinabi mismo ni Jesus sa Matthew chapter 24 verses 9 to 14, Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kung titignan mo ng mabuti, tatlong bagay ang inilalarawan ni Jesus dito. At ang nakakagulat, lahat ng ito ay nangyayari na ngayon. Una, ang galit ng mga bansa laban sa mga Kristiyano. Hindi sinabi ni Jesus na kukutsain lang ang mga Kristiyano. Hindi ito simpleng pang-aasar o biro. Ang sinabi niya, you will be hated by all nations. Hindi casual mockery, kundi sistematikong galit sa antas ng lipunan at gobyerno. Unti-unting nagiging socially unacceptable ang pagsunod kay Kristo. At sa ilang lugar, unti-unti na ring nagiging illegal. May mga Kristiyanong natatanggal sa trabaho, binabawi ang licenses, hinihila sa korte ang negosyo dahil lang sa paninindigang ayon sa Biblia. Pero mas malalim pa ang laban. Hindi lang inuusig ang mga Kristiyano, sila pa ang ginagawang problema. Ipinipinta sila bilang intolerant, mapanganib, hadlang sa progreso. Noong mga nakaraang panahon kapag inuusig ang Kristiyano, biktima ang tingin sa kanila. At dahil doon may simpatsya, may curiosity, may conversion. Pero ngayon kabaligtaran. Ipinapakita silang kontrabida, kaya ang pag-uusig ay parang may dahilan, parang makatarungan. At ayon kay Jesus, may layunin ng pressure na ito. Nilalantad nito kung sino ang tunay na committed. Ikalawa, marami ang tatalikod. Kapag naging mahal ang presyo ng pagsunod kay Kristo, doon makikita kung sino ang mananatili. Marami ang umaalis, hindi dahil biglang nawala si Kristo, kundi dahil hindi na convenient ang sumunod sa Kanya. Sa maraming Western nations, bumabagsak ang church attendance. Sa Amerika pa lang, mahigit 6,000 churches ang nagsasara bawat taon. Mga denominations na dati ay may milyon-milyong miyembro, ngayon ay hirap ng punuin ang mga upuan. Pero ayon sa perspektibo ni Jesus, hindi lang ito collapse. Ito ay paghihiwalay. Ito ang wheat at chaff. Ibinubukod ang tunay na pananampalataya mula sa Christian culture lang. Nung may social advantage ang pagiging Kristiyano, maraming nagsasabing sila ay believers. Hindi dahil sinusunod nila si Jesus, kundi dahil madali at kapaki-pakinabang. Pero ngayon na may kapalit na ang paninindigan, lumalabas kung sino ang totoo. At hindi pa rito nagtatapos ang sinabi ni Jesus. May ikatlong bahagi pa, isang bagay na kasabay ng pag-urong ng marami, pero kabuuang kabaligtaran ng inaasahan ng mundo. Kung gusto mo, sa susunod na bahagi, ipapakita natin kung paano, habang marami ang umaalis, mas lalong lumalakas ang iilan. At kung bakit sinabi ni Jesus na sa gitna ng krisis, doon sisiklab ang tunay na awakening. Ngayong may tunay ng halaga ang pagsunod kay Kristo, marami ang umaalis.
Masakit ito, oo. Pero ayon sa plano ng Diyos, nililinis nito ang church. Ang mga naiiwan ay nagiging mas committed, mas passionate, mas matapang. Hindi na sila Kristiyano dahil madali. Kristiyano sila dahil sigurado sila sa pinaniniwalaan nila. Ikatlo, ang gospel ay naipapahayag sa lahat ng nations. Habang ang church ay tila lumiit at humaharap sa matinding pagtutol, may isang bagay na lalo namang lumalakas. Ang pagkalat ng gospel sa buong mundo. Pansinin ito, hindi sinabi ni Jesus na isang malaki, komportable at popular na church ang magpapahayag ng gospel. Ang sinabi niya, mangyayari ito habang may pag-uusig at pagtalikod. Paano? 3 dahilan. Una, ang persecution ay nililinis ang mensahe. Wala nang watered down gospel. Wala nang half-truths. Ikalawa, ang persecution ay nagpapatunay ng testimonya. Napapansin ng mga tao ang handang magdusa para sa kanilang paniniwala. Ikatlo, ang persecution ay gumigising ng urgency. Nawawala ang complacency. Napapalitan ito ng desperasyon at malasakit. Ngayon ang mga huling unreached people groups ay unti-unti nang naaabot. Sinabi ni Jesus na kapag ang gospel ay naipahayag na sa lahat ng nations bilang witness, dun darating ang wakas. Hindi ibig sabihin nito na lahat ay mako-convert. Ibig sabihin, lahat ay nagkaroon ng pagkakataong makarinig. Pero kasabay ng pagkalat ng gospel, may isa pang kumakalat babala rin ni Jesus. Kasabay ng katotohanan, lalaganap ang panlilinlang. Maraming false prophets ang lilitaw, hindi halatang cult leaders. Hindi mukhang baliw o extremist, kundi mga matatalinong manlilinlang na gumagamit ng Christian language. May ilan na nagsasabing ang human progress ang solusyon sa lahat, pwedeng baguhin ang kahulugan ng gospel. Lahat ng religion ay patungo raw sa Diyos. Mabuting tao raw ay automatic na mapupunta sa heaven. Hinahalo nila ang katotohanan at kasinungalingan. Nagbabanggit ng scripture. Tinutugunan ang totoong problema. Pero ang direksyon, palayo kay Kristo patungo sa human solutions. Bakit binibigyang diin ni Jesus ang endurance? Kaya paulit-ulit ang diin ni Jesus. He who endures to the end shall be saved. Hindi ito tungkol sa pag-earn ng salvation. Ito ay pagpapakita na tunay ang pananampalataya sa pamamagitan ng mahal na katapatan. Ang tunay na mananampalataya ay nagtitiis dahil may hawak silang hindi kayang agawin ng mundo. Isang tunay na relasyon sa living God. Ganito ang proseso. Ang persecution ay nag-aalis ng fake Christians. Ang falling away ay nililinis ang church. Ang false prophets ay sumusubok kung sino ang nagmamahal sa katotohanan. At ang resulta, isang mas maliit pero mas makapangyarihang church. Isang church na naaabot ang mundo gamit ang hindi hinaluang gospel, ipinapahayag ng mga taong handa pang mamatay para sa kanilang paniniwala. Parang refining gold. Kapag inilagay sa matinding init, nasusunog ang dumi at ang natitira ay purong ginto. Mas mahalaga kaysa sa unang ore. Kaya kung ramdam mo ang pressure ngayon, kung nakikita mong marami ang umaalis, kung nararamdaman mong tumataas ang presyo ng paninindigan, eksakto kang nasa mismong sitwasyong sinabi ni Jesus na mangyayari. Ang tanong ay hindi kung lalong sasahol ang kalagayan. Sinabi na ni Jesus, ito'y tiyak na mangyayari. Ang tanong ay, ikaw ba ay magtitiis hanggang wakas? At mula sa senyales sa church, dinadala tayo ni Jesus sa ikatlong palatandaan. Isang senyales na nakasentro sa isang partikular na lungsod. Isang lungsod na nasa gitna ng plano ng Diyos sa buong kasaysayan. Sign number 3, Jerusalem's crisis and the abomination of desolation. Narito na tayo sa senyales na tanda ng point of no return. Hindi ito simboliko, hindi ito pangkalahatan. Ito ay tiyak sa lugar, walang kapantay sa kasaysayan. At ayon kay Jesus, kapag lumitaw na ang ikatlong senyales na ito, magsisimula na ang final countdown at lahat ng susunod ay magiging pinakamatinding panahon ng paghihirap sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa Matthew chapter 24 verses 15 to 22, nagbabago ang tono ni Jesus, nagiging agarang babala. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. And let him who is in the field not go back to get his clothes. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. And pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be.
Pansinin ng bigat ng mga salitang ito. Parang nagmamadali si Jesus. Halos wala ng paliwanag. Hindi niya sinabing mag-impake. Hindi niya sinabing maghanda. Ang sabi niya, tumakbo agad. Huwag nang bumaba ng bahay. Huwag nang balikan ng damit. Buhay ang nakataya. Bakit ganoon katindi ang urgency? Dahil ayon kay Jesus, ito ang sandaling mauubos ang oras. Balik kay Daniel, ang ugat ng babala. Para maintindihan ang tinutukoy ni Jesus, kailangan nating bumalik sa Daniel the Prophet, mahigit 500 years bago pa ipanganak si Jesus. Sa kanyang mga pangitain, nakita ni Daniel ang paglitaw ng isang future ruler, isang leader na aakyat sa world stage bilang peacemaker at problem solver. Sa simula, mukhang siya ang pinakamagaling na leader na nakita ng sangkatauhan. Ang tawag sa kanya sa iba't ibang bahagi ng Biblia, the Antichrist, the man of lawlessness, the beast. Ayon kay Daniel, ang taong ito ay gagawa ng 7-year covenant kasama ang Israel at maraming nations. Sa unang 3.5 years, magmumukha siyang bayani ng mundo. Aayusin niya ang international conflicts, magdadala ng kapayapaan sa Middle East, magpapalago ng global prosperity, at pahihintulutan ang mga Hudyo na muling itayo ang templo. Pero sa gitna ng 7 years, magbabago ang lahat. Basahin natin ang Daniel chapter 9 verse 27. Ayon kay Daniel, And he shall confirm the covenant with many for 1 week, but in the midst of the week he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abominations shall be one who makes desolate. Yan ang tinatawag na abomination of desolation. Ano ang mangyayari sa Jerusalem? Sa sandaling iyon, ang leader na ito ay papasok sa muling itinayong templo sa Jerusalem. At doon ihahayag niya ang tunay niyang pagkatao. Hindi simboliko, hindi metaphor, hindi idea lang. Literal na tao, literal na lugar, literal na kalapastanganan. Ipapahayag niya ang sarili bilang Diyos at hihingi ng pagsamba mula sa buong sangkatauhan. Ito ang eksaktong babala sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 4. Ayon kay Apostle Paul, Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Narito ang 3 kondisyon na kailangan munang mangyari. Ang hulang ito ay nangangailangan ng 3 kondisyon. Mga bagay na hindi umiiral sa halos 2,000 years ng kasaysayan. Una, dapat may templo. Noong panahon ni Jesus, nakatayo pa ang Second Temple. Pero noong 70 AD, winasak ito ng mga Romano. At sa loob ng halos 2,000 years, walang templo. Ngayon may malinaw na paghahanda para sa muling pagtatayo. Ikalawa, ang Jerusalem ay kailangang nasa kontrol ng mga Hudyo. Sa loob ng halos 2,000 years, iba't ibang Gentile powers ang namahala rito. Romans, Byzantines, Muslim Empires, Crusaders, Ottomans, British. Ngayon lamang sa modern history na ibalik ang Jewish control sa Jerusalem. At kapag nagsama-sama ang mga kondisyong ito, dun nagiging malinaw kung bakit sinabi ni Jesus, kapag nakita ninyo ito tumakas agad. Noong 1967 sa gitna ng Six-Day War, nabawi ng Israel ang kontrol sa Jerusalem. Sa unang pagkakataon mula pa noong 70 AD. Hindi lang ito political event, ito ay prophetic milestone. Ikatlo, isang world leader na may walang kapantay na impluensya. May isa pang kondisyon na kailangang magkatotoo. Isang global leader na may impluensyang wala pang nagkaroon. Isang taong pinagkakatiwalaan ng sabay-sabay ng Israel, Palestinians, Arab nations, European powers at ng United States sa halos buong kasaysayan ng mundo. Imposible ito. Pero ngayon dahil sa global communication at interconnected economies, posible na ito sa unang pagkakataon. At ito ang mas nakakagulat. Kapag nangyari ito, hindi siya magmumukhang masama. Sa loob ng 3.5 years, ang Antichrist ang magiging pinaka-popular, pinaka-successful, at pinaka-hinahangaang leader sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pinaka-tagapagtanggol ng Israel ay magiging pinakamalupit nilang umuusig. Ang leader na nagbigay daan sa temple worship ay siya ring hihingi ng pagsamba sa loob ng templo. Ang taong naghatid ng kapayapaan ang gagawing sentro ng pandaigdigang tunggalian ng Jerusalem. Hindi niya sasabing isa siyang Diyos. Sasabihin niyang siya ang Diyos. Ultimate divine authority. Hinihingi ang pagsamba ng buong sangkatauhan. At gagawin niya ito sa pinakabanal na lugar ng Hudaismo, sa Holy of Holies. Ito ang pinakamalubhang paglapastangan. Tumakbo. Kapag nangyari ito ayon kay Jesus, run.
Bakit ganoon kaagarang babala? Dahil ang abomination of desolation ang trigger ng tinawag ni Jesus na Great Tribulation. Isang panahon ng paghihirap na walang kapantay mula pa, ng likhain ng mundo at hinding-hindi na mauulit. Mas grabe pa kaysa lahat ng nakaraang sakuna na pinagsama-sama, mas grabe kaysa baha, mas grabe kaysa Sodom, mas grabe kaysa anumang digmaan, tagutom, salot o natural disaster na naranasan ng sangkatauhan. At hindi ito lokal, global ito. Ayon sa Revelation chapter 13 verse 7, The beast was given authority over every tribe, people, language, and nation. ang timeline ganito ang takbo ng panahon. Ang abomination of desolation ang midpoint ng huling 7 years. Kapag nangyari na ito, eksaktong 3.5 years na lang ang natitira bago ang pagbabalik ni Kristo. Wala nang reset, wala nang extension, ito na ang final countdown. Kapag nakita mo ang senyales na yon, alam mo na mismo kung gaano na lang ang natitirang oras. Hindi hulaan, hindi approximate, nagsisimula na ang countdown araw-araw. Pero may mabigat na katotohanan dito. Sa oras na lumitaw ang senyales na yon, huli na para sa karamihan na baguhin ang kanilang eternal destiny. Ang mga desisyong magtatakda kung saan gugugulin ng tao ang walang hanggan ay nagagawa na bago pa mangyari ang abomination. Hindi lang nito minamarkahan ang gitna ng tribulation. Ito ang sandaling umaabot sa rurok ang kasaysayan ng sangkatauhan. Lahat ng nangyari mula pa sa fall ay patungo sa iisang sandali, ang pinakamalaking paghihimagsik laban sa Diyos na magaganap sa pinakabanal na lugar. Ito ang huling desperadong pagtatangka ni Satanas na agawin ng pagsambang para lamang sa Diyos. Sign number 4. God turns off the lights. May isang huling senyales na sinabi si Jesus at imposibleng hindi ito mapansin. Bakit? Dahil makikita ito ng bawat tao sa buong mundo. Sabay-sabay. Ito ang sign number 4. Hindi na ito pang lupa. Cosmic na ang saklaw. At ito ang pinakahuling babala na ang kanyang pagbabalik ay napakalapit na. Hindi ito senyales na kailangang ipaliwanag. Hindi ito dapat pagtalunan. Obvious ito sa lahat. Ayon kay Jesus sa Matthew chapter 24 verses 29 through 31, ayon kay Jesus, Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Pansinin ang sunod-sunod. Una, titigil ang lahat ng natural na ilaw. Didilim ang araw. Hindi na magbibigay ng liwanag ang buwan. Mahuhulog ang mga bituin. Ikalawa, sa kalilitaw si Jesus. Sa nagniningning na kaluwalhatian na makikita ng lahat sa buong mundo sa iisang sandali. Iisang mensahe sa buong kasulatan. Hindi lang si Jesus ang nagsabi nito. Sinabi rin ng prophet Isaiah na The heavens will be rolled up like a scroll. inilarawan din ng prophet Joel ang pagdidilim ng araw at buwan. Ang Book of Revelation ay nagbibigay pa ng dagdag na detalye tungkol sa cosmic shaking na mangyayari. Kahit ang ilang secular scientists ay umaamin, kung mangyari ang sabay-sabay na pagkawala ng lahat ng natural light sources, wala itong kapareho sa recorded history. Ang sinasabi ng science, impossible. Ang sinasabi ng scripture, inevitable. Bakit patayin ang lahat ng ilaw? May malinaw na layunin ang ika-4 na senyales. Pinapatay ng Diyos ang lahat ng natural na ilaw para ihanda ang mundo sa supernatural na liwanag ng pagbabalik ni Kristo. Isipin mo ito, kung lilitaw si Jesus habang maliwanag pa ang araw, may magsasabing ilusyon lang. May maghahanap ng paliwanag. Pero kapag nawala ang lahat ng liwanag, at si Kristo ang nag-iisang pinagmumulan ng liwanag sa buong universo, wala nang pagdududa. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na ang kanyang pagbabalik ay parang kidlat mula silangan hanggang kanluran. Kitang-kita ng lahat. Every eye will see Him. Walang debate, walang impostor, walang magtatanong kung siya ba talaga iyon. Ang timing, at malinaw ang timing. Ang cosmic darkening ay mangyayari immediately after the tribulation of those days. Hindi bago, hindi matagal pagkatapos, agad pagkatapos. Ito ang huling senyales. Ito ang huling babala. Ito ang sandaling papasok na ang hari sa entablado ng kasaysayan. Ibig sabihin nito, ang ika-4 na senyales ay lalabas sa pinakahuling bahagi ng tribulation period. Ilang sandali na lang bago ang mismong pagbabalik ni Kristo.
Kapag nakita mo na hindi na nagbibigay ng liwanag ang araw, buwan at mga bituin, alam mo na nandyan na siya. Sa puntong iyon, huli na para maghanda sa espiritual. Tapos na ang oras ng pagdedesisyon. Pero para sa mga matagal nang nagbabantay at naghihintay, ang pagdidilim ng langit ay hindi dahilan ng takot. Ito ang hudyat na dumating na ang kanilang redemption. At dito tayo dinadala ni Jesus sa isang mahalagang aral kung paano kilalanin ang panahon. The Fig Tree Lesson. Matapos ilarawan ni Jesus ang 4 na senyales, nagbigay siya ng simpleng halimbawa para mas maintindihan ng kanyang mga alagad ang timing. Ito ang aral ng fig tree. Sa Matthew chapter 24 verses 32 to 34, sinabi ni Jesus ayon kay Jesus, Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see all these things, know that it is near, at the doors. Assuredly, I say to you, this generation will not pass away till all these things take place. Hindi ito komplikadong simbolo. Hindi ito palaisipan. Isa lang itong diretsong aral tungkol sa pagkilala ng seasons. Kung paanong alam mong paparating na ang summer kapag nakikita mong namumulaklak at nagkakadahon na ang mga puno. Ganito rin. Malalaman mong papalapit na ang pagbabalik ni Jesus kapag nakikita mong umuusbong ang 4 na senyales. Paano umuunlad ang mga senyales? Ang global disasters, ang tinawag ni Jesus na birth pangs, nagsisimula sa bahagyang pagdami hanggang sa kitang-kita na ang paglala. Ang krisis sa church nagsisimula sa maliit na compromise hanggang sa lantad na persecution at falling away. Ang kalagayan ng Jerusalem unti-unting nahuhubog habang nagbabago ang politika at umusad ang mga paghahanda. At ang cosmic signs, ito ang lalabas sa pinakadulo bilang huling babala. Ang diin ni Jesus, ito ang binigyang diin ni Jesus ayon kay Jesus. When you see all these things, know that it is near, at the doors. Hindi niya sinabing kapag 1 or 2 lang ang nakita mo. Ang sinasabi niya, kapag nakikita mo na ang 4 na senyales, sabay-sabay na umuunlad. At yun mismo ang nakikita natin ngayon. Dumadami ang global disasters. Ang church ay nasa ilalim ng walang kapantay na pressure, pero naaabot pa rin ang mundo gamit ang gospel. Ang Jerusalem ay sentro ng international attention at umusad ang mga paghahanda. Ang cosmic signs ay darating pa, pero inaayos na ang entablado para sa lahat ng inilarawan ni Jesus. At ayon kay Jesus, dapat baguhin nito kung paano tayo nabubuhay ngayon. Hindi bukas, hindi balang araw. Ngayon mismo, ngayon ano ang gagawin natin sa lahat ng impormasyong ito? Kung naiintindihan natin ang 4 na senyales na ibinigay ni Jesus, dapat magbago kung paano tayo nabubuhay ngayon. Una, mag-ingat sa panlilin lang. Paulit-ulit tayong binalaan ni Jesus na huwag magpaloko. Sa Matthew chapter 24, mas madalas niyang binanggit ang deception kaysa sa kahit anong panganib. Habang papalapit ang wakas, dadami ang false Christ, false prophets at false teachers. Ang proteksyon natin laban dito ay simple pero seryoso. Alamin kung ano talaga ang sinabi ni Jesus at ikumpara ang lahat ng naririnig natin sa scripture. Hindi feelings, hindi uso, hindi popular opinion, salita ng Diyos. Ikalawa, huwag matakot, oo, seryoso ang panahon. Oo, may mahihirap na araw pang darating. Pero para sa mga kay Kristo, ang mga senyalis na ito ay hindi banta. Ito ay pangako, paalala na papalapit na ang ating redemption. Ikatlo, manatili hanggang wakas, binibigyang diin ni Jesus ang endurance, ayon kay Jesus. But he who endures to the end shall be saved. Hindi ito tungkol sa pag-earn ng salvation sa pamamagitan ng gawa. Ito ay pagpapatunay na ang ating pananampalataya ay totoo, kahit na may presyo ang pagsunod kay Kristo. Ika-4, aktibong paghahanda. Hindi ibinigay ni Jesus ang mga senyalis na ito para umupo lang tayo at maghintay. Ibinigay niya ito para maramdaman natin ang urgency ng panahon at ituon ang buhay sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Sinabi niya na ang gospel ay dapat maipahayag sa lahat ng nations bago dumating ang wakas. Ibig sabihin may mga tao sa paligid natin ngayon na kailangan pang makarinig. Ang pamilya natin, ang mga kaibigan, ang mga katrabaho, ang komunidad natin. Kailangan nilang malaman kung ano ang paparating at paano maghanda habang may oras pa. Ang pinakamahalagang katotohanan, habang ipinapakita ng mga senyales na may mahihirap na araw sa hinaharap, ginagarantiya rin nila ang isang bagay. Babalik si Jesus. Bawat birth pang nayayanig sa mundo, bawat persecution na tatama sa church, bawat pag-unlad sa Jerusalem, bawat cosmic sign,
Lahat ng ito ay nagtuturo sa iisa at maluwalhating wakas. Babalik si King Jesus para itatag ang kanyang kaharian sa lupa. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ba ito. Sinabi na ni Jesus, sigurado ito. Ang tanong ay, handa ka ba kapag nangyari na? Kung hindi mo pa isinusuko ang buhay mo kay Hesukristo, ang mga senyales na ito ay dapat gumising ng urgency sa puso mo. Ngayon ang panahon ng paghahanda, habang bukas pa ang kanyang biyaya, habang iniaalok pa ang salvation. Huwag maghintay hanggang sa abomination of desolation. Huwag maghintay hanggang sa cosmic signs. Kapag dumating na ang mga iyon, sarado na ang bintana. Kung ikaw naman ay mananampalataya na, ang mga senyales na ito ay dapat magpaapoy ng passion sa puso mo para sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Maiksi ang oras. Limitado ang pagkakataon. Ang panahon ng pagbabalik ni Kristo ay papalapit na. Pero hindi ito dahilan ng takot. Ito ay dahilan ng pag-asa. Hindi tayo nanonood ng random na pagbagsak ng sibilisasyon. Nanonood tayo ng eksaktong pag-unfold ng plano ng Diyos para ibalik ang kanyang nilikha at itatag ang kanyang paghahari ng hustisya at kapayapaan. Totoo ang birth pangs. Totoo ang sakit. Pero ang isinisilang ay lampas sa kayang isipin ng tao. Dumarating ang hari. Lumilitaw ang mga senyales. Malapit na ang oras. Handa ka ba?